Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay request to ni Isaiah Ko Studio. So yung request niya ay care tips daw sa variegated apricot. So ayan, dito tayo guys sa pinaglalagyan ng ating apricot. So ito, matagal na to sa atin, itong apricot na to, and ayan, buhay na buhay siya. So dating nakalagay siya guys sa may grow light. Yan, dito siya banda. Pero nilipat ko siya dito. And yung una talagang pinaglagyan ko sa kanya, nung inacclimatize ko siya guys, ay dito na area. So ngayon, nandito na siya. And kunin natin siya. Ayan. So yung area na napaglalagyan ko sa kanya guys, ay sa taas ng ating hanging planters, yung ating soft rime and donkey's tail. Ayan. So dito natin, para mas makita nyo ng maayos. So, itong ating variegated apricot, guys, ay gusto niya yung sunlight exposure niya, guys, ay shaded lang. So, bright shaded area. So, hindi siya pwede sa sobrang init na area kasi nagmamashi, guys, yung kanyang leaves. Dahil nga, variegated siya, ay medyo sensitive siya, guys, sa sobrang init talaga. So, yun yung cost ng, naglalagas yung leaves. So, nung inacclimatize ko to guys, ay dun sa area na napaglalagyan ko sa kanya ay talagang shaded. Pati sa nalagyan ko guys sa may grow light, medyo shaded sila dun. Pero natatamaan sila dun ng morning sun. Yung gustong-gusto talaga nila guys ay initan sila ng morning sun. And then mahangin na area. Yan. Tapos bright shaded lang guys. Wag yung sobrang init. So pwede nyo naman sila guys ilagay sa mainit na area. Pero huwag niyong itatagal doon, lalo na kung summer. Ayan, kasi hindi talaga nila kakayanin. And sa soil mix naman guys, na gamit ko nito, ay yung gamit ko sa kanya ay garden soil and then fresh na risal. So yung toppings na yan guys ay dyan lang yan sa taas yung ating pumice stone. So wala yung halo doon sa ilalim. So ayan siya. So meron tayo yan bago na bigay Ma'am Hazel of Juselson. So, nandito siya guys. Dito ko na area siya nilagay kasi dito, tama lang yung sunlight din na makukuha niya. Ayan o, natatamaan siya ng morning sun pero na-filtered pa yan guys ng ating UV plastic. So, walang net dito banda na area pero kasi nasa tapat siya ng ating this one. So, natatakpan din siya nito kapag nandito na banda yung sunlight. So, kapag di naman sa area na to guys, sa ating left side ay na-filtered naman yung sunlight ng UV plastic. So, nasa loob kasi ito guys ng greenhouse and hindi ko sila nilalabas sa rain or shine kasi malimit yung ulan dito guys. Ulan, init. So, hindi nila kakayanin yung gano'n na setup. So, talaga sila sa loob ng greenhouse. So, ito, ina-acclimatize ko pa siya dito sa atin, guys. So, siguro mga 4 days na siya sa atin. And hindi ko pa ito nawa-water, guys. Ayan. And, kung pipili kayo, guys, ng variegated apricot, pag bibili kayo, piliin nyo yung ganito. Ayan, yung ganito na variegated. Hindi yung marami yung full bar. Ayan. Ito kasi may kasama siyang full bar. Pero pinili ko talaga to guys na walang maraming full bar. Kasi yung full bar talaga guys ay kalimitan sa full bar ay naglalagas. Lalo na dito sa atin sa lowland kasi nga mainit tayo. Mainit yung area natin. So sa highlands kasi di ba mainit tapos malamig. Gustong gusto nila doon. So dito sa atin mainit lang, hindi malamig. So ayan, kaya naman pinili ko talaga guys yung ganito na pagka-var. And maganda to guys kapag na ilagay nyo sila sa ilalim ng grow light. Lalong nagpipink. May nagpipink to guys dito banda sa mga tips niya kapag nailagay nyo siya guys sa ilalim ng grow light. Ayan. Kasi yung isang yun guys, nilagay ko yun sa ilalim ng grow light before. Ang ganda ng color nun. Ikaso ngayon, nag-ayos ako dun sa may grow light natin. So, nilipat ko siya ng area. So, matagal na siya dito banda sa baba ng ating mga donkey's tail. Kaya, nawala na rin yung pagka-pink-pink ng kanyang leaves. Ayan. Sa watering naman ito, didiligin nyo siya kapag tuyo na yung kanyang soil. So, ang gamit ko din dito guys na potting mix ay fresh rice hull and then garden soil. And naglagay lang ako sa kanya ng Osmocote. And then,
pumice stone sa top para toppings. Ayan. So, mas magandang tingnan kasi guys kapag may toppings. So, ayan siya. And, eto, dahil pumili nga ako guys ng walang masyadong full bar, ayan, nakakita ako sa kanya ng variegated and non-variegated ni apricot. So, one stem lang to guys. So, kung titingnan yung maigi guys, ay yung non-variegated niya ay kamukha siya ni koala. So, karamihan kasi sa pinopost ng ating mga seller ay variegated Tito Buns to. So, ayan. Tingnan nyo maigi guys. So, sa tingin ko talaga ay hindi siya Tito Buns. So, ito ay variegated version ni koala. Kasi ayan, tingnan nyo yung ano niya. Non-variegated niya. Diba kamukha siya ni koala? Ayan. Ito yung variegated stem niya guys. So, one root lang ito. Ayan siya oh. Ayan, one root lang to. So, mayroon na tong ugat. Ayan oh, kung mapapansin nyo guys oh. Ayan. So, nagugustuhan nila dito sa akin guys. Kasi dito ay mahangin talaga. Mahangin and then bright shaded yung natatanggap nilang sunlight. Ayan, para naman maging compact guys yung kanilang rosette, ilagay nyo siya guys sa area na bright talaga yung init. Huwag yung makulimlim kasi yung makulimlim na area ay nagiging leggy sila guys and nagiging weak. So, mas mabilis silang magkaroon ng sakit, yan, fungus, and mabilis silang marat, lalo na kung magdilig kayo tapos hindi sila masyadong nainitan or makulimlim yung area na paglalagyan nyo, grarat sila guys. So, hindi nila kaya yung ganun na lagayan. Kasi, nakadepende din yun guys sa potting mix na gamit nyo. So, ako, ang gamit ko nga sa kanila, lagi kong sinasabi, fresh na rice hull and then garden soil. So, yun yung nahiyangan ng mga succulents dito sa akin guys. Talagang nabubuhay ko talaga sila. Yung mga hindi ko nabubuhay ay nabubuhay ko na ngayon dahil doon sa potting mix ko na yun. So, sinishare ko lang naman sa inyo guys yung potting mix na gamit ko para if ever na meron kayong mga succulents na hindi mabuhay sa inyong place, pwede nyong itry yung aking soil mix. Baka sakaling makatulong din sa inyo kasi sobrang happy talaga ako guys kasi nabuhay ko talaga yung mga succulents ko na mga succulents na nahihirapan ako dito sa lowland. Dati pa. Kasi dati pa talaga laging namamatay. So, ngayon nabubuhay ko na siya dahil doon sa potting mix ko na yun. And yung rice hull naman kasi guys, fresh na rice hull and then yung bulok na ginagamit ko dati. Nabubuhay ko naman sila doon guys before. Pero, hindi sila tumatagal na as in matagal talaga. Kasi palagi silang na-dehydrate kasi lagi nga silang natutuyuan. So, mabilis kasi matuyuan yung ganun na soil mix. So, kung gusto nyong fast draining talaga, yun yung magandang gamitin na soil mix. Yung fresh na rice hull and then yung bulok. Pero, nung naglagay ako sa kanila guys ng garden soil, nakita kong mas gumanda yung aking mga succulents guys kasi hindi na sila na-dehydrate. So kahit na 2 weeks ko silang hindi madilig, nagiging wrinkle yung kanilang mga leaves. So magkaroon man yan guys ng dry leaves, pero kung titingnan nyo maigi yung leaves ng ating mga succulents ay pa rin, hindi siya nakukulubot. So healthy pa rin tingnan. Ayan. So, yun lang naman ma'am, yung mai-share kong care tips sa aking apricot. Kasi yun lang naman yung ginawa ko sa kanya para mabuhay ko siya dito sa lowland. Ayan, ang ganda nito guys. So, talaga ito, stable na to sa atin. And diniligan ko to kaya basa to. Ibalik na natin siya. Ayan, dito siya na area. Kapag tanghali, mainitan siya dito pero hindi gaano. Kaya kinakaya niya yung init. Ayan o. Ganda niya o. Yan, gustong-gusto ko siya guys kasi sobrang ganda ng kanyang variegation. Ito hindi ko rin ito mabuhay before guys, pero ngayon buhay na buhay ko na siya Ayan, si Pink Pebbles. Ayan siya. Ayan, tapos meron pa akong isang hindi mapatagal mabuhay dito sa akin guys, si Variegated Barbecue or si Barbecue. Yan, ngayon, buhay ko na din sila guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Meron akong isang pot dito. Bali, itong pot na to ay free lang to sa akin before ni Ma'am Jenny Lynn nasa raw. So ito siya kasi napakarami kong ganito guys before and talaga favorite ko talaga to si Barbecue and lagi siyang nadadry yung stem. So ngayon buhay na siya sa akin guys
Ayan. So, ito siya nung free sa akin guys. Tapos, pinugot ko. Yung mga top na yan, mga pinugot ko na yan guys, galing dito. So, yung pinugutan ko ay meron ng mga babies. Ayan. Yung gamit ko din sa kanya guys ay fresh rice hull and then garden soil. So, ayan. Nagustuhan nila. O, diba? O, kung titingnan nyo guys, sa ilalim wala nang nagda-dry, no? Kasi, before, nagda-dry talaga sila sa akin guys. Ayan, nagsisimula dyan yung dry papunta sa taas. So, ngayon hindi na. O, tingnan nyo. Yun lang pala guys yung paraan para mabuhay ko si barbecue. So, ngayon ko lang din nalaman. Ayan, nung nagsimula tayong gumamit ng garden soil. Ayan, ito si Baekya guys, oh. Tingnan nyo, garden soil yan, diba? And then rice hull. Ngayon yung gamit ko sa kanila. Yan. So, yun lang ma'am, yung ma-share ko sa iyo na care tips ni variegated apricot. So, sana ay makatulong din sa iyo yung care tips na ginawa ko dito sa aking apricot. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!